Correct, correct. Okay, ito naman pag-usapan natin, political dynasty or anti-political dynasty. So good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin itong balak gawin ni Congressman Erice. Ito yung maiyak-iyak, tuluuhog na nagtatalumpati. Isa ho siyang liberal. Okay? Yellow-pink ito si Erice. Sabi niya rito ang plano ko by January, kung hindi pa rin gagalaw yan, yung bills to prohibit political dynasty, I will file a petition before the Supreme Court na sila na mismo, they make the rules kasi sinasalaula ng Kongreso ang konstitusyon natin. Bakit naman? Bakit naman iaakyat pa ng Korte Suprema? Alam niyo, sang-ayon po ako sa kanya at kaya pong gawin ng Korte Suprema natin yan. Originally, or traditionally, ang lawmakers po ang naglalabas ng mga batas, ang gumagawa ng mga batas. Di ba? Kaya lang, meron po tayong tinatawag na check and balance. Okay? So, yung check and balance, hindi pwede daw manghimasok yung isa sa sa tungkulin nung kabila. At ganun din, vis-a-vis. Di ba? Wala silang pakialaman. Alam nyo, pag yan po'y ginawa nating absolute, masisira po ang ating lipunan. Dahil papaano kung mga batugan, papaano kung mga tao na dapat magsagawa ng magandang batas ang siyang unang tatamaan, natural hindi nila yun gagawin, katulad na lamang nitong anti-political dynasty law. Meron tayong nakalagay dyan sa ating constitution. Ang problema, hindi po ito self-executing. Bakit? Kulang po ng mga kasi kailangan yung batas, sinasabi ng batas mismo papaano siyang mag-ooperate. Papaanong gagana? 'Di ba? Papaanong masasabi? Unang-una definition. Paano ba natin masasabi na political dynasty yan? 'Di ba? Ilan ba sila? Magpipinsan, magkakapatid? 'Di ba? Dynasty lang ba yung magkakapatid? Pag sinabing dynasty, gamitin natin yung anong dictionary gagamitin natin? Yung ordinary civilian dictionary, like yung Grulliers, 'di ba? O kaya naman yung legal dictionary, yung black dictionary, yung mga ganon, 'di ba? Anong gagawin natin? Para i-determine pa natin. Samantalang may common sense naman pag sinabi mong dynasty, ang kanyan, 'di ba? So maraming ganyan ayaw nilang gawin. Now, bakit po ba napapanahon na? Bakit po napapanahon na gawin ng batas yan? Sapagkat unang-una, nasa 1987 Constitution natin yan. Kung ano nang tanda noon hanggang ngayon, hindi pa rin nagagawa. Diba? So nasasalaula na po talaga mismo ng Kongreso ng Pilipinas, both Senate and the House of Representatives, ang ating saligang batas at ang ating bayan at ang ating sistema para sa kanilang self-vested interest. Now, bakit po kailangan ulit? Iyan ay maipasa na sapagkat napatunayan po ng mga pangyayari na hindi po tayo naipagtanggol ng mga political dynasties laban sa korupsyon. Bagkus sila pa ang nag-uunahan para tayo ay pagnakawan ng mga putang inang yan. 'Di ba? Nananahimik kasi kung hindi ka sabwat, gawain din. Ganun kapansinin nyo, kung nasan yung may political dynasty, pansinin nyo yung lugar. Ano sinasabi? Hindi namin alam yung flood control na yan. Hindi ko alam nang dinaan yan dito sa amin. Pero puntahan nyo Mindoro, Oriental Mindoro, yung gobernador alam niya. Diba? Mas malawak yung probinsya yun. Yung mga mayor, punyeta, hindi nila alam, kunwari. Na merong ganyang nangyayari sa lugar nila. 'Di ba? Pero obvious naman, lahat hanggang barangay officials nakikinabang. Kaya mga kababayan, kailangan nating suportahan. Siguro kung merong malawakan na rally na mauorganisa laban sa political dynasties, sa akin wala akong pakialam kahit tatamaan pa ang pamilya Marcos dito.
wala akong pakialam. Patamaan ng pamilya Romualdez, wala akong pakialam. Bakit? Ang pinag-uusapan po natin dito, bayan, kapakanan ng buong bansa. 'Di ba? Yang mga taga-political dynasty, tamad yan. Bakit? Yan, lalo yung mga bagong henerasyon. Nako, laki sa layaw yang mga yan, Jeff Rocks. 'Di ba? Hindi nila alam kung ano yung nararamdaman ng masa. Bakit? They are already belong to the upper class. Hindi ba meron akong dinidiscuss lagi dati, yung upper, middle, and lower class sa ating society? Parang it's not a caste system, but that is the system of reality ng lipunan natin. Oh. So dapat daw, saan manggagaling ang isang leader na masasabing matino? Manggagaling ba dapat sa upper caste? Ay, upper caste sa taas? 'Di ba? Kung titignan nyo, yung nasa first level, ang alam kahalubilo niya yung mga bilyonaryong tao, mga mayayaman, mga hindi man lamang nakaranas ng guto maliban na lang kung nagda-diet. 'Di ba? Hindi nila alam kung anong pakiramdam ng nasa ibaba. Ngayon, yung nasa lower class naman, ang alam niya yung mga ka-level niya, yung nasa middle class, yan yung mga nakakahalubilo niya. 'Di ba? Ngayon, kung yung nasa middle class, alam niya pareho sa taas, alam niya pareho sa ibaba. Oh, sabi ni Quintin Coldwater, impacto yan si Erice. Wow, wala akong pakialam kahit demonyo pa nagpanukala niyan eh. Ang importante sa akin, kapatid, yung panukala, yung anti-political dynasty law. Magkaroon tayo ng ganyan. Oh, look at the Revillas. Kamusta naman ang mga Cavite? 'Di ba? Oh, kaya maubos yung mga political dynasties na yan. Kung gusto nilang magsilbi sa bayan, bakit kailangan? Pagharian nila ang buong probinsya, meron pa sa national. Tingnan mo Senado, 24 lang yan. Pero bakit kailangan doble-doble? 2 bilyar lagi. Tapos magdadalawa pa ngayon ang Aquino. Sa 2028, may Kiko pang papasok. Ikumpara nyo si Risa Ontiveros, kumpara sa mga political dynasty members. 'Di ba? Si Lacson, yung mga hindi miyembro ng political dynasty, hindi ba excelente magtrabaho? Ang sisipag. Tignan nyo naman si Tito Soto. Ass-kisser yan, bootlicker yan si Tito Soto. Panahon ni Duterte yan. Bakit? Ganon sila, mga bootlicker yung mga yan. Kasi yung mga kabilang sa political dynasty, magkampi-kampihan lang yan ng interest. Takot yan na baka makalabanin ng kabila. 'Di ba? Isa rin yan sa humaharang ng political dynasty. Nagkataon lang, magpipinsang kami. Anong nagkataon? Common sense, 'di ba? So kailangan natin ng matibay na batas. Now, going back to the Supreme Court. Yung ginawa ho ng Supreme Court na naglabas ng kanilang guidelines sa impeachment, that is a good precedence para gamitin na rin dito. So pwede naman pala kayong manghimasok para maging maayos yung takbo ng paggamit ng batas. 'Di ba? So ang gawin, maglabas na rin ng Korte Suprema ng guidelines para dyan sa political dynasty. I-define ang political dynasty, who are the members of the political dynasty. Dapat ganon. At ang dapat pong gamitin, hindi po yung malalim na diksyonaryo. Katulad po dapat ang pagtingin dito sa international law. Alam niyo ba ang international law? Ang ginagamit dyan, layman's dictionary. Ibig sabihin, diksyonaryo ng ordinaryong mamamayan na para madaling matutunan. Di ba? Ay nako. Para madaling naiintindihan ng taong bayan. Dapat ganon. And besides, si PBBM, tapos na yan eh. Pagtapos ng 2028, no more PBBM na yan eh. Gusto nyo pa ba si Amy Marcos papasukin? Balak nyo pa bang gawing presidente yung hangal na yan? Marcos pa more. Kita nyo, di ba? Kita nyo political dynasty kung paano mag-ahasan?
Oh. Tapos sila PBBM, wala man lamang may betlog sa kanilang angkan sa Ilocos at saka sa Leyte. Ipagtanggol si PBBM, ang first family na kabait-bait pinabayaan sa paninira ni Aimee. Okay lang siguro na hindi nila pansinin yung paninira ng mga Duterte. Pero yung paninira na mismo ni Aimee, dapat sila mismo ang bumangga. Oh, parang di naman rin sila nakikinabang kay PBBM. 'Di ba? Ba't ganun? Oh, yan ang sinasabi ko. Kasi dapat responsibility nila yan dahil ka-member nila sa dinastiya, dapat kontrahin nila kung mali yung ginawa. Dahil po dapat, first and foremost, taong bayan ang mahalaga. Nililito ni Aimee ang isipan ng taong bayan laban sa mga kwento niyang akusasyon niya laban kay PBBM at sa mga anak nito at sa asawa. Dapat nililinaw nila yan. Dapat galing sa sariling pamilya magsasabi, ako, nakakasalamuha ko yung mga yan. Mula pagkabata, wala pang salawal yan si Bonget. Hanggang nung nag-aaral yan, mabuti pa si Mang Ricky. Yung kanyang bodyguard Di ba? Nagsalita. Ba't ang sariling angkan hindi? Yun ang problema. Kapag miyembro ng political dynasty, walang pakialam sa bayan. Magka-leche-leche tayo, malaso ng isipan natin, kagagawa ng kanilang kalahi, kagagawa ng katulad nilang miyembro ng dynastiya, they don't fucking care. Di ba? Dapat ganon. Oh, tignan sa mga Aquino, ganon din, gulo din. Di ba? Ay nako, one at a time, aasenso Pilipinas. Tignan nyo ang ibang bansa, wala silang political dynasty na mamayagpag. Tignan nyo naman. Kasi pag walang political dynasty, ito lang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Kung ako, gusto kong labanan, kunwari, yung mayor ng Quezon City, anong gagawin ko? Hindi pa nag-e-eleksyon, nagpapakitang gilas na ako, tutulong na ako sa masa. Mag-ingay, paparamdam ko sa inyo kung ano ang nalalaman ko sa pagiging mayor. Ganon, kunwari lang yun 'Di ba? Hindi pag miyembro ng political dynasty. Tahimik, pag nanalo sa halalan, nakaw muna, bawi muna ng gastos, 'di ba? Oh. Tapos pagdating ng malapit ng halalan, doon mo na mararamdaman. Well, of course, si Lito Lapid exemption 'yan. Tanga tayo bumoto tayo ng high school graduate 'Di ba? Ay nako. Okay? Oh, sabi ni itayo. Sabi ni Malot, Risa Ontiveros. Di ba? Kumpara mo naman kay Sara si Risa. Walang panama si Risa. Kay Sara pagdating sa lakwatsa. Oh, ay nako. Okay? Diyos nila yan si Mao Zedong Pero yung iba kaya meron pong political dynasty, di ba? Diyos nila yan si Mao Zedong. Sabi, JDB katulad lang nila Barsaga at Leviste, mga anak ng mga kulang-kulang. Kita mo naman sa physical mental nila, lahat sila hindi nakatikim ng hirap, puro pasaya lang. I agree. And thank you po sa pamasko. Fin Yamashiro, 13. Thank you. Okay, pag-usapan naman natin yung, nakatatak na karamihang politiko ang no permanent friend, no permanent enemy, only blessed interest or vested interest, di ba? Nako, ang magnanakaw talagang pagtatakpan ang kamukha niyang magnanakaw. Bangag ka rin pala. Hindi po ako bangag. Sigurado ako sa'yo. Baka kayo po yun. Yeah, I like it. Gibo Risa. Di ba? Hindi po. Imposible po yan si Vico. Sorry. Kasi si Vico, ang nasa constitution natin, Takwarents anyos. Si Vico, hindi pa ho Takwarents saka si Sandro. Hindi pa ho. Sabi, pagkagawa ng anti-political dynasty, isunod ka agad ang IRR. Dapat, ba? Para gana agad yung batas. Langiya. Ito rin problema natin Dapat po kasi ganito yan If I am the president, I'm talking about the general. In general, all the presidents na nagkaroon tayo, dapat kapag may pinasang batas, ay ipinasa sa kanya ang legislative department.
Titignan ngayon yan ng legal department ng Pangulo, ng mga legal advisors, kung hindi siya lawyer. Meron bang IRR na kalakip dyan? I mean, self-executing ba yung batas? 'Di ba? Yung panukala. Kapag hindi self-executing, kailangan pa ng IRR. Putragis na yan. Kapag ginawa ng IRR, doon pa nagiging house show. Sino yung covered? Imbis na malawakan yung covered, magiging kapiranggot na lang. Sa tadtad ng whereas, what if, however, moreover. 'Di ba? Over-over na. Dapat, paggawa ng panukalang batas, nandun na agad paano ito isasagawa. Paano manguhuli. Dapat kumpleto na yung batas. 'Di ba? Attorney Maglasang. Oh. Okay, so iwan naman natin 'yan.